Ayos? Full charge na. Mr. So? Salamat ah. Para saan? Kasi niligtas mo ako. $2,500. Ano? Para sa charger. $50 yun. Paano naging 2,500 yun? Halata namang luma at mukhang mumurahin. 2,500 yung binigay sa akin presyo na nagbenta eh. Anong gagawin ko? Tapos nagbayad ka ng ganun kamahal para lang dun? Lagi kang gigil kumita ng pera. Tapos, nagbayad ka ng 2,500 para dun? Ayaw mo ba? Susoli ko yun. Ay, hindi! Gustong gusto ko. Sobrang dilim kung saan ako nanggaling. Naisip ko ganun kaya yung pakiramdam kung ako na lang ang tao sa mundo. Pero alam mo, may nakita akong babae dun. Babae? Nang makita ko siya dun, nalungkot ako. Ano kaya ang koneksyon namin? Para malungkot ako ng sobra. Tingnan mo, may pasahero. Sa bundang tayo, kuya. Sa bundang daw? Ang layo nun ah. Okay, sige. Sa bundang tayo. Sir? Ayos ka lang ba? Pasensya ka na, kuya. Sumama ang pakiramdam ko eh. Pasensya ka na talaga. Oh, teka lang. Paano naman gamitin ang isang to? Ito oh. Vacant taxi. Ah, bali pinipindot pag walang pasahero. Teka, kung ganon, ano naman yung hired? Pag may sumakay na. Hired naman pag meron ka ng pasahero sa taxi. Ah, eh ito, ano to? Ito. Ang menu naman, nakakalculate kung magkano ang pamasahe. Ang sabi, 35,000? 35,000? Ganyang kalaki ang kinita mo habang wala ako? Makakabayad ba ako ng 2,500 para sa isang charger lang? Ba't send sila ng send ng ganyan? Yan ay para ipaalala sa akin na magbayad ako ng utang. Mr. So, gaano ka pa katagal maghihintay para may sumakay na pasahero? Ang trend ngayon, kailangan puntahan sila. Yes, Chief. Yung investigation ba? Ang tingin kasi ni team leader, hit and run case yun. At yung kaso ni Kang Ji yun, magkaugnay. Oo nga. Sinisiguro kong kakain ako. Tewo, Tatawagan kita mamaya. oh, sino kinakausap mo? Wala yon. We, ba't mukha kang gulat na gulat dyan? Tingin mo ba talaga yung nakamotor na yun ang pumatay kay Kang Ji yun? Ayan. Puntahan natin ang lugar na yan. Hinahanap ng detective yung notebook. Kaya naman tinago ko yun dito. Saan na? Meron ka ba nakitang itim na notebook? Nilagay ko yun sa drawer eh. Ano? Kinuha na ng detective? Sorry, meron na palang detective na kumuha kahapon. Hindi pa rin namin alam kung anong klaseng motor ang gamit. Oo, babalikan kita agad kapag nalaman ko na. Sino ba yung kausap mo sa phone? Nakuha niyo ba yung notebook? Parang kilala ko na kung sino siya.
Uminom kayo. Opo. Siguradong hindi lang kayo napadaan dito. Alam kong busy ka, Mr. G. Kaya diretsuhin mo na ako. Yung namatay niyong anak, sir. Ba't di kayo pumayag i-autopsy? Ang sabi nila, magaling ka daw na detective, Mr. G. O mali lang sila. Sabihin niyo na sa akin, ba't hindi kayo pumayag na i-autopsy ang anak niyo? Mr. G, alam ko na meron kang nag-iisang anak. Kung sakaling patayin siya, ano kaya ang magiging desisyon mo? Gusto kong magmukhang kahit papano'y maayos pa rin ang anak ko. Kaya pwede ba? Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ko. Hindi ba parang ang dami mo naman yatang sekretong tinatago tungkol sa kaso niyan, sir? Anong sikreto naman ang itatago ko sa inyo? Hindi naman kaya nagbabalak kayong maghiganti para sa kanya, sir? Itong notebook. Nasaan na yun ngayon? Pag naaresto agad ang gumawa nun, mas mabuti yun. Para sa iyo at sa anak mo, tama naman ako, di ba? Hindi ko ginugulo ang investigasyon. Maghintay kayo dito. Oo nga pala, Mr. So. Yun na yung tawag ko sa'yo. Yung Min. Bakit? Bakit mo kinuha yung charger na pwede sa phone? Wala namang magbabago kung sakaling tinapon mo na yun eh. Yung mama ko, para siyang multo. Sa ibang mga tao, nakikita nila siya. Pero hindi naman talaga. Kasi hindi niya naman naalala kung sino siya. Pero di ako nakikita na ibang tao. Hindi pwedeng ganito. Hanggang hindi ko alam kung sino ako at paano ako namatay. Di ako papayag. Kasi baka may mga bagay na pwede pang mabago. Ano? Bukod kasi sa akin, wala nang ibang tao pang papansin sa'yo. Ni pangalan mo, hindi nga nila alam. At ako lang ang nakakakita sa'yo. Di ako naniniwalang walang magbabago kung iiwan kita. Ganon. May point ka nga. Tayo lang